Nasa linya po natin si Ka-Obet Martin, National President ng Pasang Mazda. Ka-Obet, magandang umaga po. Ka-Obet. Ay, magandang umaga, Camelo, at sa mga nakikinig po at nanonood, isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa inyong hanay po, sa hanay po ng mga pampasaherong jeep, ano po ang posisyon po ninyo dito sapagkat sinabing magkakaroon tayo ng mandatory drug testing sa mga jeepney driver? Kasama po kayo sa hanay na yan. At ito po every 3 months, Ka-Obet. Well, alam mo, Camelo, ito yung most welcome sa hanay ng Pasang Mazda at sa mga mag-division 7 sapagkat tayo pong mga driver ay buhay po ang dinadala natin. Kanya kailangan po hindi ho tayo naka-drugs, hindi ho tayo kailangan gumagamit ng anumang bagay na siyang ikadidisgrasya natin at ng ating mga paseros. Yan po ay talagang pinagbabawal ko sa aking hanay. Opo. Hindi lang po siguro mandatory, kundi random drug test ang kailangan natin para yung pong mga mahuhuli na talagang gumagamit ay kailangan mabigyan po ng leksyon sapagkat tayo mga pampublikong sakyan, kailangan po tayo maayos ang ating isipan, nakakondisyon lagi sapagkat buhay po ng mga pasahero sundal natin. Opo, ang sinasabi dito sa magiging kautusan ni Secretary every 90 days after 3 buwan. Sa inyo po, walang schedule, random, biglaan pa. Wala po, wala akong problema. Sir Melo, anytime po, welcome mo lahat yan para malaman natin yung mga gumagamit na yan. Opo. At mabigyan po natin ng diksyon. Ulitin ko po, buhay po ang dala namin. Tama po. Sa inyo buhay na inaasahan ng kanilang pamilya na sila'y makakarating ng maayos sa kanilang patutunguhan, makakauwi ng maluwalhati sa kanilang inuuwian. Kahit ba wala itong pag-uutos na ito ng ating kalihim, nangyayari na po ito sa Pasang Mazda, Ka-Obet? Well, ginagawa na po namin yan. Nagre-request po kami sa ating mga government hospital, sa ating sa LTO. Minsan talagang, sabi ko, magkaroon tayo ng random drug test sa aming hanay upang maialis natin at mabigyan ng diksyon ang mga driver natin sapagkat tayo nga po, ulitin ko, Camelo, buhay po ang dinadala natin na inaasahan ng kanilang pamilya na maluwalhati sila makararating at makakauwi sa kanilang tahanan. Sa inyo pong hanay, Ka-Obet, di pa natin pinag-uusapan kung anong pwedeng ipataw na parusa ng ating Department of Transportation, ng LTFRB. Pero sa inyong hanay, kung sakaling meron po na napatunayan na positibo sa drug test, ano po ang ginagawa po ng pamunuan ng Pasang Mazda? Well, pinaparehab na ho natin to. Binibigyan natin sila talaga ng leksyon na sila yung magparehab natin upang hindi na ulitin ang bagay nito at malaman nila ang importansya ng drug test na sila nagpositibo. Malaman lang ito hindi ho mabuti at wala ang ibibigay na mabuti sa kanila ito. Opo. Meron na ho ba sa inyong sa kasaysayan po ng Pasang Mazda na nagpositibo sa drug test, Ka-Obet? Meron ho kaming mga ilan nagpositibo at ito nga po ay talagang tinulungan ko rin, pinagbakasyon ko at talagang lahat ay ginawa namin upang matulungan namin ang aming hanay para ho hindi umulit sa gantong hindi magandang gawain ng isang super. Ano po bang... Kanya lagi nga... Go ahead po. Lagi nga po sinasabi na buhay ang dinadala natin, kailangan maayos tayo at hindi tayo na-impluwensyan ng droga. Ano po ang kanilang dahilan? Pag natatanong nyo, bakit ka gumagamit ng droga? Ikaw ay nagmamaneho at sabi nyo nga buhay ang daladala natin pag tayo ay nasa kalsada. Ka-Obet. Tama po. Alam mo, ang mga dahilan niya mga yun, kumisa na Pangulo. Gusto ko lang kung talagang medyo maayos ang isip ko at kumisa na yun, matagal din ang biyahe namin. Sabi ko, hindi dahilan yan. Kung gusto niya magpahinga kayo. Matulog kayo ng mga 1 oras bago kayo bumiyahe sapagkat mahaba naman ang biyahe nyo, 12 oras, 14 oras nga, Camelo inaabot ang iba niyan. So, ipahinga nyo ang katawan nyo, lalo na yung mahina ang biyahe. Pwede naman natin gawin lahat ng pamaraan upang hindi na kayo gumamit pa naman pinagbabawal na gamot na yan. Ang di lang malinaw dito sa kautusan na Ka-Obet ay sino ba ang sasagot sa drug test? Pwede bang linawin nyo sa DOTR po yan? Medyo mas marami kayo dyan sa hanay ng transportasyon. Opo. Alam mo, Camelo, yun niya po yung aking sadyang, yung kanya after our interview. Ako po gagayak at papasyal po ako sa ating
DOTR, makikipag-usap ako kay Joseph Monreyes, Aha. o kung may pagkakataong makakasap ang ating kagalang-galang na kalihim, Mm. alam nyo, medyo malaking gastos po yan. Aha. At tumagat ilang libo ang super natin na pampublikong sakyan. Mhm. Pero kung ito naman po babayan ng ating pamahalaan at ito'y makatutulong naman sa amin, wala akong problema yan. Pagkat may kabigatan din po ang bayan niya siguro, talagang mga abot din mga 1,000 ang gastos yan para lamang sa drug test na yan. Opo, may ano pa yon, may confirmatory test pa yon. Di naman isang beses lang yon. Kaobet. Tama po yan, yung confirmatory test. Talaga medyo may abala ko ang driver. Pero kung ito naman po ay sasagutin ng ating pamahalaan Opo. at makabubuti sa lahat ng ating tsugan ng pampubliko, Aha. malaking tulong po ito para yung kaligtasan. Nakita po niyo yung aksidente dyan ng nangyari sa SCTEX, nangyari dito sa NAIA. Opo. Napakarami. Nangyari po dyan sa ating po na araw, 4 ang namatay. Napakabigat po ng ganyan. Aha. At isa pa nga po dyan Kameno, sinasabi niya, CTPNM, bago lang po ako, pinalalakihan ko po ngayon yan. Naipag-ugnayan din kami sa IC. Alin po yun? Yung pong namatay dyan sa SCTEX, 200,000 lang po ang sinasagot ng compulsory third party liability. oho. 10, tigba 20 mil lang po yan. Insurance, yung insurance. Paano ang buhay ng tao? Oho. Yung CTPL kung Life tawagin. is precious po. Kaya nga po, ganun lang pala kaliit. 20? Kanya yung dun po sa passenger insurance, 400,000 per passenger po kung mamamatay. Mm. Yan po ang gusto kong maging kopya Mhm. dito sa CTPN nito. Para naman po yung may iwanang namatay, lalo kung mahirap ka meron. Mm-mm. Kahit paano meron pong maitulong ang ating ang insurance, ang ating mga pangatulong sa kanilang pamilyang naiyon lalo kung mahirap po. Opo, opo. Sige po. Kaobet, salamat po sa panahon at sa paliwanag. At yan, panawagan po yan. Thank you po. Good morning po sa inyo. Maraming salamat Kameno sa mga nakikinig po at ang nanonood. Isang magandang umaga po at pagpalain tayo ng Panginoon Diyos. Opo. Si Obet Martin, mga kapuso, presidente ng Pasang Mazda.